Magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating episode. Samahan ninyo ako ngayong araw para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa abroad, yung ating mga followers, mga subscribers, no, na nanonood sa atin. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Thank you po. Mga kaibigan, malaking pangyayari ang naganap sa ating bansa, sa ating gobyerno. Nagpalit po ang Senado ng liderato, mga kababayan. Nagtataka rin ako dahil po sa nangyaring investigasyon sa Senado po, lalo-lalo na sa Blue Ribbon Committee, na ibinunyag na po at lumabas na ang mga pangalan, mga kaibigan, ng kung sino ang iilan sa masangkot dito sa kalukuhan sa flood control sa pangatlong hearing po ng Blue Ribbon Committee. Kung hindi po ako nagkakamali, pangatlo na to. Iprinisinta na naman, mga kababayan, ang mga sawang Diskaya. Meron silang sinupang salaysay na ginawa nila mismo, mga kaibigan, at sinalaysay po nila kung sino po yung mga taong involved dito sa tawagin na nating kalukuhang flood control project, mga kaibigan. Because alam naman natin na itong issue na ito, ang dami pong kumita dito. Ano po? Pakinggan muna natin, mga kaibigan, itong si Mr. Diskaya sa kanyang mga statement. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo,
Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. Mga kaibigan, sana ito mapagpatuloy. Alam niyo bakit ko po sinabing sana ito mapagpatuloy? Siyempre, umaga ang umaga itong Senate Blue Ribbon continuation ng investigation patungkol dito sa mga flood control issues, mga kababayan. Mantakin mo, pagsesyon nila ng hapon, mga kaibigan, balik sa Senado, ay biglang nagkaroon ng changes na agad ng liderato ng Senado. May posibilidad, mga kababayan, na magkaroon ng pagbabago
sa mga chairmanship ng committee. Ako mga kaibigan, sa oras na ito ng ating paggawa ng ating topikong ito, hindi ko pa alam, hindi pa lumabas mga kaibigan, kung ano mangyari talaga dito. Bakit po? Kasi may bulong-bulungan, may nakuha na akong informasyon mga kaibigan na papalitan daw ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, mga kababayan. Nakakapanghinala, bakit ganito ang mangyari? Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, lumabas na yung mga iilan na pangalan mga kaibigan na para bang mahirap masabi-sabi na sila po ay may involvement mga kababayan, lalong-lalo na sa partihan po dito sa kinikita nitong flood control. Nakakapagtaka. Nakakapagtaka mga kaibigan. Hindi ko maintindihan. Tayo po ay malulungkot, hindi lang po ako. Imbis na unti-unti na lumabas ang katotohanan, sana po may continue ito. Kapag hindi may continue ito mga kababayan, pasensya na po. Ako na mismo ang magsabi dito, ang taong bayan ay talagang mawala ng tiwala dito sa ating gobyerno. Sorry po, kung kailan may revelation na dito, na inilabas dito sa mga diskaya mga kababayan, ay yun din ang time na nagpalit sila mga kaibigan ng liderato ng Senado. I mean, di ba? Yung Senate President, pinalitan nila. And most probably, mga kababayan, sa nakuha natin na impormasyon ay magpapalit ng mga chairmanship, committee chairmanship mga kaibigan, dito. At isa sa akin narinig na may mangyari, yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, which is na ngayong panahon ay napaka-importante na. Napaka-importante po. Umpisa nang nabunyag, mga kaibigan, kung sinong-sino ang mga tao na parabang napaka-makapangyarihan po na hindi man lang masabi-sabi. Even Senator Panfilo Lacson, ang dami na mga kababayan ginawa niya na kanyang pinaikot dyan na tauhan niya. Maghanap doon na sa mga palpak na flood control projects mga kababayan, hindi man lang masabi-sabi yung involvement mga kaibigan dito sa parabang super makapangyarihan ng mga tao dyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Kaya po ako, I am in doubt mga kaibigan, kung itong may papatunguhan, itong investigasyon dito sa flood control na ito. Pinangalanan na mga kababayan based doon sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya kung paano tumakbo mga kaibigan, lalong-lalo na yung partihan, yung income po doon sa mga flood control na yan. Ang takot natin mga kaibigan ito, baka mawala. Baka sa dulo-dulo, even sa kalagitnaan, kasi umpisa pa lamang ngayon Nung dalawang committee hearing mga kababayan, sina-challenge po ng mga senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee na magsabi kayo ng totoo, sabihin ninyo kung sino talaga ang nasa sa likod ng kalokohang ito. Now, na lumabas mga kaibigan at nag-execute sila, gumawa sila ng kanilang sinumpaang salaysay o affidavit under oath, pinangalanan na dito ang partihan, sino ang mga tao nasa sa likod. Mga kaibigan, biglang nagpalit at biglang may changes sa liderato. At ang mangyayari pa dito mga kaibigan ay magkaroon din ng changes dyan sa chairmanship sa Blue Ribbon Committee. Sana po mali ako Sana po mali. Kasi ang nakuha kong impormasyon mga kababayan, magpalit daw ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. So, yung mga tao na nagsalita ng mga kababayan ng totoo at tumutulong para may correct na itong kalukuhan na ito, ano ngayon ang proteksyon nila?
Hindi po ba sila pa ang madidiin dito? Kaya po, mapagmatsyag tayo tayo mga Pilipino, mapagmatsyag tayo ngayong panahon mga kaibigan, because nakikita na natin ang takbo ngayon sabi para daw preserve ang integrity ng Senado. Tama naman po yun. Ako, I am for that. Nasa Blue Ribbon Committee pa lamang mga kaibigan ang pinag-uusapan dito. Bakit biglang nagpalit? Bakit biglang may nangyari? Ano po? Nung lumabas mga kababayan, ang pangalan ng Speaker of the House at ni Saldico, biglang nabago. Itong naglabas ngayon mga kababayan, feeling nila nung umpisa na maprotektahan sila mga kababayan, paano sila ngayon? Di ba po? Kung magkakalitsi-litsi pang takbo dito, wala nang susunod mga kaibigan na magsasalita pa ng totoo. Alam niyo sinong kawawa? Pilipino. Pilipino ang kawawa mga kaibigan. For your comments, just write down below. Huwag kalimutan naman mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share, like naman po mga kaibigan. And don't forget also to hit the bell button para lagi po tayong updated.